actual previous let questions for general education. Magandang araw, future licensed professional teachers. Welcome sa Future Magister Review kung saan tutulungan kita maging handa at confident sa araw ng exam. Kung pangarap mo maging guro, dito na magsisimula ang tagumpay mo. Kaya samahan mo ako, hawakan ng ballpen at sabay-sabay nating abutin ang lisensya na para sa iyo. Okay? Let's start! Ayon sa teoryang ito, maaring ang wika-araw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan. Sa mga chair, ang ganito mga katanungan ay palagi talang lumalabas sa board examination, lalo na sa general education. Balik tayo sa tanong. Anong teorya ng wika ang mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan? Ang tamang sagot ay ang teoryang bawaw. Kapag tunog ng kalikasan, teoryang bawaw. Isa-isahin natin ang yung mga nasa option. Yung teoryang pupu ay nagmumula sa mga masisidhing damdamin, gaya ng sakit, tuwa, sarap, kalungkutan, takot, at pagkabigla. Yung teoryang yuhiho naman ay nagmula sa mga puwersang pisikal, gaya ng pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Yung teoryang tararabumdiay naman, ito ay nilikha ng mga ninuno natin na mga ritual na kalaunay nagbabago-bago at nilalapatan ng iba't ibang kahulugan. Kapag popo, masiding damdamin, kapag yuhiho, puwersang pisikal, pagtararabumdiay, ritual, at saka yung bawaw, tunog ng kalikasan. May iba pa mga teorya ng wika, gaya ng tata, dingdong, lala, mama, singsong, heiho, koko, yamyam, babulaki, hokus-pokus, at yorika. Yung mga teoryang ito ay ating isa-isahin. Una, ang teoryang tata. Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginagaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumilikha ng tunog at kalaunay nagsalita. Teoryang dingdong. Kahawig ng teoryang bawaw, nagkaroon daw ang wika ng tao ayon sa teoryang ito sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga bagay sa paligid. Ngunit ang teoryang ito ay hindi limitado sa mga kalikasan lamang, kundi maging sa mga bagay na nililikha ng mga tao o yung mga artificial sounds. Teoryang lala. Nakabatay sa mga persang may kinalaman sa romansa, ang salik na nagtutulak sa tao upang magsalita. Teoryang mama. Ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika sa pinakamadaling pantig ng pinakamahalagang bagay o yung abakada. Yung teoryang singsong naman, iminungkahi ng linguistang si Jesperson na ang wika ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pang mga bulalas emosyonal. Iminungkahi pa niya na taliwas sa iba pang teorya, ang unang salita ay sadyang mahaba at musikal at hindi maikling bulalas na pinaniniwalaan ng marami. Teoryang heiyo. Ayon sa teoryang ito, nagmula ang wika sa mga tunog ng pagpapakilala, ng pagkakakilanlan at pagkakabilang. Yung teoryang koko naman, ayon sa teoryang ito, ang wika ay nagmula sa wika ng sanggol. Ang mga tunog ay ginagaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa paligid. Sa teoryang yamyam naman, katulad ng teoryang tata, sinasabi rito na ang tao ay tutugon sa pamamagitan ng pagkumpas ng alinmang bagay na nangangailangan ng aksyon. Ang pagtugong ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng bibig ayon sa posisyon ng dila. So, yun naman yung sa yamyam. Sa teoryang babulaki, ayon sa teoryang ito, ang wika raw ay nagmula sa mga walang kahulugang bulalas ng tao. Teoryang hokus-pokus. Ayon sa teoryang ito, ang wika ay tulad ng pinanggalingan ng mga mahikal o reliyosong espeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno o yung tinatawag nating bulong. At last, yung teoryang yorika. So, ang teoryang yorika naman ay sadyang inimbento ang wika. Ayon sa teoryang ito, maaari raw na ang ating mga ninuno ay may ideya sa pagtatakda ng mga arbitraryong tunog upang ipakahulugan ang mga tiyak na bagay. Ngayon ay ating isa-isahin ang mga teorya. Kapag popo, masiding damdamin. Kapag yuhiho, puwersang pisikal. Pag tararabomdi ay
ritual, pagbawaw, kalikasan, pagdingdong, bagay na likha ng tao, yung artificial sound, paglala, romansa, pagmama, yung abakada, pagsingsong, bulalas emosyonal, pagheyo, pagpapakilala at pagkakakinunlan at pagkabilang, yung yam-yam, pagkumpas ng alinmang bagay. Kasi yung sa tata, kumpas lang ng kamay ng tao. Pero sa yam-yam, alinmang bagay, kumpas ng alinmang bagay. Yung koko, wika ng sanggol. Yung tsuryang babulaki, ay walang mga kahulugang bulalas ng tao. Yung hokus-pokus ay galing daw sa mga reliyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno o yung bulong. At ang last, yung Eureka, na sadyang inimbento talaga ang wika. So, ayun yung mga tsurya na pinagmula ng wika. Ito ay variety ng wika batay sa katayuan sa lipunan na nagsasalita o sa pangkat na kanyang kinabibilangan. So, may 4 tayong variety ng wika. Yung dialect, sociolect, jargon, at idiolect. So, yung dialect naman, ito yung dimensyong geograpiko. Wikang ginagamit sa isang particular na rehiyon, lalawigan o pook. Halimbawa, yung salitang langgam. Kung ang langgam sa Maynila ay ants, dito naman sa Davao, yung langgam ay ibon. So, iba-iba yung kahulugan depende sa lugar. Jargon. Ito yung mga tanging vocabulary ng isang particular na pangkat na gawain. Halimbawa nito yung mga sa accountancy. Yung accountancy, yung mga salitang account, revenue, balance. Yung sa medicina at nursing naman is yung mga check-up, therapy. At yung mga education naman is yung curriculum, scaffolding. Yun, yung mga salitang jargon. Edulic. Ito yung individual na estilo ng paggamit ng isang tao sa kanyang wika. Ito ay may kanya-kanyang paraan or techniques. Halimbawa nito si Mike Enriquez, si Chris Aquino, si Rafa May Quinto. Pang-4 ay ang sociolect. Ito yung tamang sagot sa tanong. Ito yung dimensyong sosyal at variety ng wika batay sa katayuan sa lipunan na nagsasalita o sa pangkat ng kanyang kinabibilangan. Halimbawa nito yung mga lingwaheng nabibilang sa mga Becky, like Gorabels, Wiscofil, yung ganon, yung mga Becky language. Meron ding mga Digimon, yung mga uwi ka na po, musta na, yung maraming mga titik na H, X, or Z. Meron ding yung mga numero nga ginagawang karakter o ginagawang alphabet. Like yung 5, ginawang A, yung ganon. Yun yung mga nabibilang naman sa mga Digimon. Meron ding mga taong nabibilang sa mga konyo. Yung mga konyo girl, konyo boy, like pinaghalo yung wikang Ingles at Filipino. Halimbawa, I don't like to make lakad in the baha nga, no? Diba it's like so ew, diba? Yung ganon, yung pinaghalong English at Taglish niya. Meron ding mga balbal, yung di pamantayang paggamit ng mga salita sa wika sapagkat ito ay nabuo sa informal na paraan. Tinatawag din itong mga mga salitang sa kanto o yung mga salitang kalye, like halimbawa nito yung salitang ermat, mama or ina, erpat, papa or ama. So, yun yung mga balbal, yung mga kali. Marami pa mga halimbawa nito. So, balik tayo. Kapag dialect, particular na rehiyon, lalawigan o pook. Kapag sociolect, particular na katayuan sa lipunan. Kapag jargon, particular na pangkat na gawain. At kapag idiolect, particular na estilo ng paggamit ng isang tao sa kanyang wika. So, ayun yung mga variety ng wika. Maraming salamat sa panunood, future licensed professional teachers. Sana marami kayong natutunan sa lesson natin today. At huwag kalimutan na bawat pag-aaral na ginagawa mo ay isang hakbang papalapit sa lisensya mo. Tuloy-tuloy lang ang review at tandaan. Hindi biglaan ang tagumpay, kundi para yan sa mga taong araw-araw na naghahanda. Kaya kapit lang, may mga batang naghihintay sa iyo bilang guro. Kaya, like, share, and subscribe para mas marami pa tayong matututunan together. Kita-kits ulit sa susunod na lecture. God bless!